Hello guys, maulan ngayon at nandito kami sa aming forever house. Hindi kami nakapunta sa sa pinapagawa nating rest house. Opo, rest house po yun. Yung ating tiny house, rest house. Yan, kasi tinatawag na namin ngayon na rest house dahil pag walang kuryente dito, pwede kaming pumunta doon. Kapag gusto namin na na magpahinga, punta kami doon. O diba? At doon din tayo may maluwang na garden dito, wala kasi. So, ano pa? Kain ka ako. Kain po tayo. Sarap na ulam namin, guys, oh. Yung yung sitaw na turo. Kasi tag-ulan, maulan pala, may bagyo, may ulan. Tapos sinahugan ni Papa ng ulo ng hito. Kumakain ba kayo ng ng hito? Yun. Tapos gumawa naman si Kuya Clark ng sisig. At yung katawan ng hito. Alam niyo, ang daming kanina sa pispan. Ang daming nakalutang na na isda. Nakakatuwa. Ala, parang na-imagine ko na pag natapos na yung yung rest house namin doon. Pwede ding guest house. Pag may bisita kami, pwede namin sila na napatulugan. Masaya doon. Oo, masaya doon. Malawalas yung hangin. Wala kang gano'ng maganda ng sakyan. Meron din, pero hindi kagaya dito. Highway kasi dito. Doon, marami na rin may mga sasakyan. At saka nakakatuwa, guys. Yung namin, yung bintana. Maluwang. Kitang-kita yung buong harapan. Nangitim kami lahat. Kasi excited kami, walang gustong maiwan dito sa bahay. Tatawa si Clark. Tingnan niyo si Clark. Ang itim. Ang itim na. Lahat gusto magbantay. Lahat gusto magbantay kasi lahat excited dun sa pinapagawa namin. Pero guys, yun, hanggang dun lang sa kaya ng budget namin kasi hindi namin inasahan. Sabi ko kay Papa na siguro nun, nasa 150 lang, okay na. Nag 250, hindi pa okay. Lang count pang pisa. Nag 300 na, hindi pa rin okay. Kaya ang hirap. Pag nagpapagawa ng bahay, ganun talaga malaki ang Kasi guys, simula nung sinimulan nila yung yung bubong namin, ang tao namin 8. Nag-start kami sa 6. Ano pa? 6, 7. 6. Nagsimula kami sa 6. Doon sa 6, ang pasahod natin, magkano sa isang linggo? 19 ba? Basta kulang 18,000 doon sa 6. Tapos nagdagdag kami ng 2. Sa isang linggo, inaabot ng more than 22. Sa isang linggo. Isang buwan na kami nagpapagawa, guys. Kaya 22,000 times 4. Sabihin mo na lang, times 3. Sa labor lang yun, guys. Labor lang yun. Kaya, tapos nung namili kami ng mga gamit namin doon sa yung sa sa tubig lang, yung mga faucet namin. Hindi yung faucet lang, binili natin sa di ba sa Wilcon. Nung namili kami sa Wilcon, guys, inabot na siya ng 11,000. Yung yung 15, di ba? Yung natin, yung lang yun. Hindi pa kasama yung doorknob. Ito na faucet lang. Faucet lang, mga faucet lang. Faucet lang siya. Tapos kasama, hindi kasama yung pipe. Yung sa ilalim niya. Oo. Pero kulang pa yun, guys, hindi pa yun kompleto. Kaya malamang nasa mga 20,000 yung sa mga lang natin yung mga faucet lang yun, guys. Pala yung mga laboratory. Oo. Pero wala pa doon yung
Mismong lababo. Yung mismong lababo. Hindi pa kasama. Yung mga... Yung... Lights, kulang pa. Hindi, yung sa lababo muna tayo, hindi pa kasama yun, guys. Tapos, yung mga pintuan, hindi pa kasama doon. Grabe, ang mahal. Kaya nagulat talaga ako. Kasi, kung bibili kami dito, sa Gimba, napansin namin, iba ang quality. Iba ang quality ng Wilcon. Yung mga ginamit namin dito sa bahay namin, mga Wilcon yan, yung mga ano namin, mga faucet namin sa Wilcon. Kaya ngayon pa lang kami magpapalit. After 8 years, ngayon pa lang namin papalitan yung mga ano namin, yung mga faucet natin. Ano, mahal? Tapos yung dalawang faucet namin dito, yung dito at saka yung isa dun sa ano, sa kusina sa labas, galing ng Dubai. Di ba? O nagpalit na rin kami ngayon. Yung basin natin, di ba galing din ng Dubai yung andito? O galing din ng Dubai yun. Kaya ngayon, nagulat talaga ako, 15,000. Kulang pa yun, wala pa yung nasa ilalim niya. Anong tawag mo doon, mahal? T-trap. Oo, yung mga T-trap. Wala pa. Hindi pa yung kasama, guys. Kaya nagulat talaga kami, ganun pala kamahal ngayon ang magpatayo na ng bahay. Sobra talaga. Tapos, nung bumili naman kami ng mga, ano namin, yung mga toilet bowl namin, magkano naman yung nagastos natin? Toilet bowl, tapos yung hamba guys, 800 lang noon nung nagpagawa kami nito, nitong bahay namin. Alam nyo ngayon, 2,000 na ang isang hamba. Tapos yung bintana namin, 23,000 noon yung bintana namin dito. Ang lalaki ng bintana namin. Bali, isa, dalawa, tatlo. Oh, yung dyan na. Ito, yung pintuan. Yung gumawa guys ng ano, ng salamin namin na yan, na pintuan yan. Oo, si Wenamar na ang gumawa. Doon din kami nagpagawa ngayon. Yung bintana namin na malaki na yon, na dalawa doon sa kwarto, inabot siya ng almost 15,000. Yung dalawa lang yun, guys. Kaya kung doon sa bintana pa lang at saka doon sa dalawa na ano namin, abutin na siya ng 100,000 sa labor saka yung bintana. O labor lang yun, guys. As of now, 100,000. Tapos yung ano namin, yung bubong namin, magkano inabot ng bubong yung sakwan pa lang, guys? 25,000. Hindi kulang yun, 30. Nasa 30 pati yung flashing niya, yung ano, di ba? 30,000 plus yung sa labor mo sa isang linggo na labor mo, kaya abutin ka ng 50,000 hanggang matapos yun. Yun lang sa kwarto namin. Kaya kaya magastos talaga, guys. Kung isipin mo, kami din noon naisip namin kasi bakit sabi namin na yung pera namin gusto namin na na umabot hanggang dun sa tagiliran. Kaya lang ang naging nung nag-labor na kami, yung mga labor namin, nagbabayad kami, nagpapasahod kami, yun pala, nasa 20,000 ang isang linggo nila. 18,000, 20,000, depende dun sa tao na gumagawa. Kung ilan sila. Pag may absent, ganun, nababawasan yun. Kaya ang laki pala ng namin, sa labor talaga. Isa yun na i-consider mo din. Kapag meron kang 150,000, magpapagawa ka, bali yung labor mo dun sa isang buwan, nandun lang sa nasa 75,000, tapos 75 mapupunta sa materialis mo. No, parang ganun lang talaga. Kaya, sabi namin, basta kung ano lang yung matatapos ng na, kapag umuulan, kagaya ngayon, tag-ulan, may sisilungan. Kaya lang sabi namin, pag kubo naman, 5 years, baka sira na yun. At saka maano din yun. Maintenance. Sa maintenance niya. Magastos din sa maintenance. Kaya naisip namin, gagawa na lang kami isang kwarto, may maliit na sala. Ang mahalaga, may lutuan. Para pag yung type namin nila Kuya Clark na matulog doon, mag-stay doon, gano'n. Meron kaming tutulugan.
Kaya meron kaming pinupuntahan. Kapag nagtatanim kami doon ni Papa, wala kami nasisilungan. Kagaya nga yung tinanin nyo. Kahit may nasisilungan kami, nainitan pa rin kami. Kaya itim-itim namin na 3. Pero okay lang. Sabi ka namin, wag na sumama si Clark, maiwan na lang dito eh. Ayaw din pumayag. May isang araw ka lang naiwan dito, ano? Sumama na naman doon. Hindi baling mainit eh. Masaya kasi kapag ganun, papagawa ka. Sa ko na matapos. Tapos ka na? Wait. Na-excite kaming lahat. Ano ang kalalabasan niya. Hanggang saan. Yun guys, huwag niyo asahan na matatapos namin yun. Pag wala na kaming pera, kung ano yung aabutin lang ng pera, mahalaga may bubong, mga kwarto, may CR, may lutuan. Okay na. Kasi sabi ni Ate Cheng, huwag ninyong gawing bahay yan. Gawin nyo lang yung maramdaman natin na rest house natin yan. Yan ang kabilin-bilinan ni Ate Cheng. Kaya hindi talaga yung bahay guys. Hindi talaga yung ano. Rest house para meron kaming pinupuntahan. Saka pag nagbabakasyon sila Ate Cheng, gusto nila, meron din na pupuntahan na ganun. Kaya nung nasimulan namin yung magpatayo doon, sabi ni Ate Chen, sige gawin na lang natin na ano. Gawin na lang natin na rest house. Tungkol naman siya eh. No. So, nagsimula na yung bagyong lakas ng ano, lakas ng hangin. Actually, kanina pa, yun naririnig nyo. Yung mga cable wires, yun yung kumakadkad na ganun doon sa yero namin, dito sa harapan. Tsaka yung nilagay na yero dito sa tagiliran namin. Yun lang. Sa ngayon, be safe everyone. Yun, pray na lang tayo na walang masaktan. Diyan yung yero diyan. Kakain na kami, 6:25 ng hapon, ng gabi. Madilim na sa labas. Medyo nakakalabas pa sila Papa. Diyan sa labas. Tignan nila yung sitwasyon kasi dito sa loob, hindi ka anong ramdam yan. Oh. Hindi mo maramdaman. Binuksan ko lang yung bintana dito. Tapos yung pinabuksan ko yung bintana dyan sa harapan namin. Morning guys! Ito yung after na ng bagyo. So, pupunta kami dun sa rest house. Titignan namin kung anong na-damage, pero wala pa naman bubong yun. Kaya lang yung yero namin nandun sa taas. Tapos yung binakod namin na yero, titignan namin guys. Baka mamaya pasukin kasi ng camping. Kapag ilipad yung namin, yung yero, yung sa harapan. Sarap ng hangin. Grabe. Ay, natumba ang mga puno. Oo. Buti naman at ganun lang ang damage dito sa amin. Mga tumbang puno. Napakadalang yung makikita. Wala pa ako nakitang natanggalan ng bubong. Ang sarap ng hangin. Ang lamig. Kahapon kasi yung may mga puno na matataas dito, nagbawas sila. Kukunti lang yung yung medyo matigas ang ulo. Tingnan mo yan yung nila, yung nyug. Hindi man lang na sa gitna pa ng bukid yard. Walang bubong na natanggal. Buti naman.
Ay, salamat. Ayun. Kala namin natanggal na ito eh. Ayun, nandun pa yung ano. Nawala yung yero dito. Ay, ayun pala. Umusog lang. Ano, buti naman. Natumba yung saging. Kala namin ni Papa mawawala na ito eh. Ay, meron kasi nagtutulak na ito. Oo. Lumalaban siya, ano. Nakatulong din, ano. Nakasupport yan. Oo, nakasupport. Basta yung mga halaman natin. Oh, nakasupport siya. Ay, Papa! Ay, nako, di naayos ang motor. Mandar na yung motor niya. Yun, natumba lang yung saging. Okay lang yan, madali lang yan. Ala, kumusta na kaya dito? Ay, sabi ko na nga ba eh. Yung ano namin, yung semento. Titigas na ito. Sabi ko eh, ito yung magkakaroon ng problema ito. Matatanggal yung mga pinaglalagay dyan sa ibabaw niya. Mababasa. Yan na nga, nabasa. Dito naman. Ay! Nako. Tumubo. Ay, ayan. Pati yung mga nakatambak dito, oh. Naku, titigas yung ano namin, semento. Ay, mabuti na lang, nandito si Foreman. Ayun, meron silang aayusin. Kasi yung isang yero namin, ayun oh, tignan ninyo. Pakita ko sa inyo, ha. Ayun, lumaylay. Ayun oh, masisira na siya. So, yan na lang yung puputulin. Lalagay doon sa gawing gilid. Alin? Tatlo yung lumaylay? Oo nga eh. Problema nga. Sinangay. Wala. Ito yung ano, yung yero namin dito sa kubo. Ayan, yung inalis nila dito. Ayun, doon sa side na yon. Buti nga ito, hindi na ano eh. Buti hindi natumba tong kubo, ano. Ayun, inaayos niya. Kasi kapag dito sa lapag, baka kasi tamaan siya ng, tingnan mo, buti inalis nila, nandito dati yung mga yero. Ay, nako. Ayun, sila na lang ni Papa yung ano, maggagawa. Wala, buti na lang nagpunta dito si Foreman. Umaaraw na. Ayan, may konting araw. Labas ko itong ano namin solar para mamayang gabi meron na namang ano dito, liwanag. Yung isang solar namin, yung bago pa lang, hindi pa yun na ano, hindi pa napaarawan yun. Pero guys, grabe. Isang magdamag kaming inilawan. Ayan, nandun sa loob yung ano, yung solar. Ay, nako. Buti na lang hindi pa namin pinalagay yung hamba dito. Kasi tama naman si Foreman. Pag nilagay yung hamba, mga hamba, mauulanan, baka mababad, yung lolobo yung ano, yung kahoy. So guys, kaya walang ano ito, kaya hindi pa namin ito napalitadahan dahil doon sa forma. Tapos hinayaan muna kasi namin na yung mga electrical namin, maayos muna ni Kuya. So ayan, nakalaylay na. Pwede na kaming palitada dito. Kaya pinanghuli namin ito na pinapalitadahan.
Tsaka para yung ano, yung ilalagay nila dito na hamba ng pintuan, naka-level yan. Ile-level kasi nila. Hindi pwedeng, sabi ko, kahit na dito lang sa side na ito, iwan lang nila yung konting side na yan, ay hindi daw po pwede. Kailangan, kasi ibabaon na nila dyan yung ano, yung hamba. So, yun ang sabi ng ano natin, ng forma natin at saka ng karpintero. Nahuli guys yung mga ano, yung mga poste, hulian na ano, nagagawin kasi mano yan, matrabaho. Maraming trabaho yan. Ito pa oh, yung poste dito. Ito din, ayan, pinaanuhan namin yan. Pinalagyan na namin yan ng mga, yung sa electrical. Tapos ito. Kaya may mga rason guys kung bakit hindi pa ano yan. Anyway, sa amin naman ito, kaya kami din ang masusunod. At saka syempre, kami din ay nakakaalam kung ano yung mga kailangan. So, ayun si Papa. Nag-trim pala ako ng mangga. Tinrim ko yung mangga. Yung bayabas, so bawasan mo na kaya yung bayabas na yon. Kasi humahampas eh, para hindi ano. Itong bayabas na tinungkalan mo. Andito. Cutter. Ito yung mga dalawa ito, nasa taas yung isa, ginamit sa taas. No, boss? Ay, ayun. Oo nga, oh. Mga kardisyan eh, gumanon. Oo. Ne, ayun naman. May cutter ka naman. Ayun. Yung papaya na namumunga. Ah, nabuwal. Ay, ayun. Ganon talaga. Oo, wala tayong magagawa. Hangin yan, kalikasan yan eh. Nangyayari at nangyayari yan. Ito din yung electrical namin dito sa labas, oh, sa sala. Ayan, dalawa. Meron pa doon, papalagay pa kami dyan. Malaki na ano? Kakatuwa. Bago natin ilipat, para laki muna natin yan. Pakingabang muna natin. Baka ano no, baka mamatay. Kaya lang, yung hangin, ano yung ugat niya. Oo, kawawa. Hindi natin alam, baka... Hindi kasi natambakan dyan. Kaya hindi ano. Tinan ninyo yung upo oh. Nung pinabayaan na ni Papa, may tumubo na upo. Ayan. Upo yan. Ayun oh, may bunga na sila. 3, 4. Namumunga na. Ayun yung... Ay, naputol yung kardisal. Sayang. May ano na yon. Meron na siyang mga bulaklak. Sayang naman. Yung sili natin oh, doon buti pa yung sili nakakubli. Ay. Tapos itong ano pala, itong nabuwal pala na ano dito na saging diyan sa kabila kila Jeremy. Meron pala siyang bunga, hindi ko napansin kanina. Bunga pala siya. Ha? Wala na, hindi na titigas yan. Ay. Oo, kasi mura pa eh, ano. Yan ba yung sinasabi mo kanina? Hindi, yung isang sinasabi ko naman, ba't hindi pa nila tiniba? Pwede na yun, di ba? Ay, hindi pa rin. Oo, para magulang na eh. Siksik na itong lupa dito sa ano oh. Tinan nyo yung mangga. Tinanggal ko na yung mga ano niya, mga dahon niya. Ang dami tumubo dito na ano na yung tinatapon lang, tapon-tapon namin dito ng mga ano ng bayabas, buto ng bayabas na buhay. Tapos tinan niyo ito, ang bilis na naman yan lumaki. Yun, yung bayabas na yun, yung tinuturo ko lagi sa inyo. Alam nyo ba, meron na siyang bunga. Pinutulan pa naman namin ni Papa. Ngayon namumunga na oh. Tanang palagpag ano hal? Hindi na pumapalagpag yung yero. Naayos na. Pero hindi pa yan nakakabit guys. Inano lang nila dyan. Nilagay lang muna nila dyan. Ayan oh. Hindi pa yan nakakabit ha. Tingnan nyo naman oh. Anong oras na. Lakas pa rin ng ano. Lakas pa rin ng hangin. Kahangin ano pa? Ay, wag mo anuhin yung halaman mo na yan. Maganda yan. Ha? Sige, alisin mo lang
Tapos magpapanibago naman kaming halaman dito. Ayusin na namin. Ngayon pa lang kami makakapag-ayos dito ng ano pag natapos ng... Ha? Sa bonsai natin. Parang ganyan. Tignan mo nga. Ay, hindi. Yan yung ano eh. Hindi. Yan yung lumalaki. Pero tignan mo. Hindi nag-ano yan. Nag-uugat-ugat ba ng mahaba? Hindi. Yung isang klase yata yan. Sarap ng hangin sana eh. Kung ganyan lang, okay lang oh. Walang kasamang ulan. Presko talaga dito. Doon sa kabilang bahay, hindi na namin ma-feel. Kulog kasi doon eh. Dito, ang ganda talaga oh. Nakakuha ka ng okra? Papasigang ako kay Clark. Masarap pa yung sinigang eh. Yung may sabaw, maraming sabaw. Ano tinutulusan mo? Ay, oo, maganda yan. Meron siyang variegated na rubber tree doon. Sarap ng hangin, ay! Okay lang, ganyan lang. Huwag nang lalakas pa. Pero sabi nila hanggang ano daw ito eh, 2:00 yata ng hapon yung hangin niya na ganito, yung puwitan na ng ano ng bagyo. Medyo makulimlim siya, buti na lang hindi umuulan. Ito yung ano, dineliver nila na 200 na ano, 300 na hollow blocks. Buti ito dito nilagay kasi pang kontra din niya dito sa ano, sa nilagay naming yero dito sa gilid. Habang may construction, nandyan muna yung yero. Pero sabi ni Papa baka magtagal diyan yan. Saka na lang ano, saka na lang palagyan ng hollow blocks dito. May nabuhay palang papaya dito, hala no. May nabuhay palang papaya. Eto, sana lumaki din siya. Magkabunga. Pero dapat yan nalalagyan ng ano yung puno ng buhangin, kagaya yung ginawa natin dito noon sa kabila. Ha? Oo, pero dapat lagyan niya ng ano pa. Dalawa pala oh. Dalawa yung papaya mo. Gusto na niya alisin yung mulberry niya doon. Sabi ko wag muna, hindi pa naman namin magagamit tong ano, itong area na ito. Pag inaayusin na namin, saka na lang magtanggal ng mga halaman. Yung ibang mga bugambilya namin, ipupwesto na namin kung saan siya ano, magandang tignan. Ito yung mga bagong buhay oh. Ang gaganda nito mga bagong buhay namin. Mga Sophia Indiana, tapos Golden Raw, tsaka maraming klase ito eh, pero parang isa lang itsura niya. Ito nakabuhay din kami nito oh. Ang ganda siya. Nalimutan ko na yung pangalan niya eh. Yung mga ibang variegated na benta namin. Uy, ito yung ano galing ng Bicol, yung ano binobonsai namin ni Papa. Ayun na yung mga ugat-ugat niya oh. Umakap na. Tapos unti-unti na namin siyang ano, tinitrim. Oo, kawawa naman. Pero may mga bunga pa siya oh. Tingnan niyo yung bunga ng okra. May nakuha na din siya. Ha? Eto kaya ililim natin ito. Ay, napaspasan ito oh. Ililim natin ito pa. Ay, bukas na lang. Ito. Na ano siya oh, nang tumatanim natin oh. Ito baka dapurak nitong yan, dito ka. Tago ka dyan.
Ganda niya, no. Bigyan natin ng alambre itong ano, tulos na ito. Kaya, kawawa naman eh, oh. Ay. Bigyan natin. Yan, nilagyan ng alambre para ano, hindi nauuga yung kanyang puno. Ito din, oh, napatubo din ito ni Papa. Mga ano niya. Malaki na itong mangga. Oh, pwede nang i-grab. Dito na kami sa bahay, guys. So, ito meron kaming nabiling isda. Hindi ko alam kung anong masarap na luto sa isda na ito eh. Yung malalapad na manipis. Ayan. Pero sabi ni Papa, paksiw na lang daw. Tapos, pagkapaksiw, ipiprito. Nilagyan ko lang ng bawang, sibuyas, luya. Hindi. Walang bawang, sibuyas, luya. Tapos, paminta. Yun lang. Saka sili, suka, asin. Yun lang. At dahil walang kuryente, yan. Dito kami sa ano, Salad Master nagluluto ng ano, ng kanin namin pag walang kuryente. Makapal kasi ito, guys, hindi matututong yung ilalim. Mangga, siguro nabuwal yung puno nila. Ayan, oh, meron nagbigay kila Papa ng ano, kaibigan namin ng mangga. Hindi ko alam kung pwede pa ito na ano, napahinugin. Ganda, oh. Uy, sarap. Yung may basag, hindi na. Ay, ito, wala lang basag. Ay, ang ganda. Sarap nito, oh. Yung ano, sausaw sa bagoong. Wow. Ay, kasarap naman nito. Dami binigay sa kanila. Tapos binigyan pa kami ng kadaming saging. Saging, mangga, langka, binigyan kami. Nandun pa. Hindi pa nila binababa dito. Tapos yung niluluto ko, nagprito na ako. Ayan, naprito ko na. And then, meron pa yung paksiw. So, itry namin ni Papa yung ano, yung paksiw. Tapos, ito yung prito kasi si Clark. Hindi yan kumakain ng hindi prito. Ayaw niya ng mga paksiw-paksiw. Hindi kagaya ni Ate Chen. Mahilig, lalo na sa paksiw na bangos. Wow! Sarap. Tapos sausawan namin yung ano, toyo saka kalamansi. Galing din sa bukid. Binigyan din kami doon kabilang bahay ng kalamansi. So ito guys, yung sinasabi namin sa inyo, nabili ni Papa sa DIY. Pundido, hindi siya yung stainless. Kaya hindi natin alam kung magtatagal siya. Tapos ito naman yung mga nabili namin sa ano, sa Wilcon. Yan. Ito na bali lahat-lahat yun. Kaya sabi namin, mga nasa, inabot siya ng, kano inabot nun? Sabi ko na uli, parang 9,000 plus 2,000, parang aabutin siya, basta lahat-lahat na, kompleto na yon 15,000. Guys, hindi kami namimili ng ano, di dahil sa Wilcon, yung mahal, doon kami pupunta, hindi. Kasi nasubukan na namin guys, yung mga gamit namin dito sa bahay, yung mga nandun, tapos yung gamit namin doon sa loob, lahat, galing ng Wilcon. After 8 years, meron pa. Kompleto pa, buo pa siya. So, ayan, oh, bumili din kami nitong shower na ito para kay Kuya Clark, saka yung sa akin. Alam nyo guys, dito, mas mahal pa. Pundido, hindi stainless na ganito. Mas mahal pa yung nabibili sa bayan. Kaya parang yung iba, mura, tapos yung iba mahal. Pero parang break even lang din. Tapos ito, alam nyo ba dito, 2,000 plus ito. Dito sa bayan sa amin. So, dun sa Wilcon, mas mura siya. Ayan. Tapos ito yung sa drainage namin. Basta kumpleto na guys. Ayan o. Oh. Yung mga simple lang yung mga faucet na binili namin. Pero mga stainless talaga siya. Maganda. Yung gamit namin dito sa, ito. Sa ano ito, Hal? Sa kitchen ba to? Kitchen? Laboratory? Hindi, parang ito ang laboratory. Ito. Oo. Basta kumpleto na kami. Ayan. Pati yung sa ano namin, doorknob namin, ayan na rin. Kompleto na. Tapos kompleto na rin yung mga switch namin. Tapos yung iba nandun na, dinala na doon yung mga
Yung mga wire namin, ayun, kumpleto na guys. Tapos ito yung inidoro na sinasabi ko sa inyo. Tapos ito yung isa. Inidoro at saka yung sink. Yan. Kaya, laki din ng ano, malaki din pala. Akala ko mga nasa 5,000 lang. Ganun. Hindi pala. Kasi kung dito tayo sa bayan bibili, ang mahal-mahal pa ano. Tapos pundido lang. Hindi siya ano, hindi talaga siya yung stainless. Yung iba, 1,500, 2,000. Pangit yung quality niya. Eto naman, nag-sale nung nagpunta kami. Kaya bumili na rin kami, made in Japan. Sale siya. Tapos mas mahal naman ito sa Wilcon. Kaya namurahan naman kami, mura yung pagkakabili namin dito. Pa dito na lang tayo kumain kasi Oo.